Hello mga B, sobrang excited nga namin ngayon kasi nga ngayon namin ibibigay kay Jay yung regalo namin sa kanya ngayong birthday niya. At dahil sobrang hilig nga ni Jay sa mga animals, idadali namin siya ngayon sa Avilon Zoo at kaya syempre naman, pinormahan ko si Jay ng pang zoo o di ba may pa-boots. Sobrang nakakatuwa dahil first time ko lang din makakita ng flamingo. At kung matagal yun na nga pinapanood si Jay, sobrang hilig niya talagang mag-post ng flamingo. Kaya hindi ko na talaga pinalagpas na makapag-post talaga siya dito kasama ang mga flamingo. Bukod sa flamingo, marami ding ibang mga iba't ibang hayop pa dito. Tara, samahan niyo kami kung paano kami nakapunta dito. Dito nga pala located sa Sitio Gulod, San Isidro, Rodriguez, Rizal, ang Avilon Zoo. Itong araw na pagpunta namin ay medyo masama nga yung panahon. Akala ko nga hindi na namin masasakatuparan ng pagpunta dito dahil nung medyo malapit na nga kami, pagtingin namin sa dadaanan namin, puro lubog na yung tulay. Buti na lang sinabihan kami ng isang residente doon na may isa pang tulay na pwede namin daanan na which is medyo mataas kaysa doon sa una naming nakita na talagang lubog na. Ine-expect ko talaga na halos kami lang din talaga yung tao dito pero nagulat ako meron din isang family na nakasabay namin dahil weekdays na kami nagpunta dito. Yun nga, medyo makuliblib na time. Itong dinadaanan namin, ito yung way papunta dun sa ticketing book nila. At hindi nga ako nahirapan kumuha ng ticket dito sa Avilon Zoo dahil nag-advance booking na ako gamit yung Klook. At mas makakamura ka nga pag sa Klook ka nag-book dahil itong 1,800 ay apat na adult na nga ito tas libre na si Jeya. At ang kagandahan pa pag sa Klook ka bumili, anytime, within 60 days, pwede mong gamitin yung reservation mo. Nauna na nga pala kaming pumasok dito dahil si Papa JCS nagpa-park pa ng sasakyan dahil nakaseparate nga yung parking lot dito sa zoo. Sobrang bilis nga lang ng process dahil nga meron na kaming ticket from Klook. In-screenshot ko lang yung reservation namin sa Klook at yun na nga yung pinakita ko sa may ticketing booth. Lumakas yung ulan, buti na lang may pavilion sila dito. Meron din sila dito mga souvenir shop at saka yung parang canteen nila. Meron din palang malaking isdain dito sa may pavilion. Tinawag nga siya ni ate at tinaalo kami. Pwede rin daw itong pakainin. 100 pesos para mapakain namin siya. Hindi nga masyadong makita ni Jeya kasi nga umaangge. Kaya ang ginawa ko na lang, dinala ko na lang siya dito sa may souvenir. O hindi pa kami tapos maggala dito sa zoo. May souvenir na si Jeya. Buti nga at binigay na sa amin agad ito ni ate kahit wala pa kaming pambayad kasi ba naman si Papa na stranded pa sa ulan. At pagkatilang pagkatila ay talaga naman ang sinugod na namin at excited na kami makita ang mga animals. Sobrang laki nga nitong Avilon Zoo kasi 7.5 hectares ito at hindi nga namin alam kung saan kami magsisimula. Buti na lang napansin namin yung mga numbers at sinundan lang namin. More lakad, more fun nga pala ang peg nyo dito. Kaya naman pag pupunta kayo dito, make sure na comfortable yung shoes nyo. At make sure din na makapit yung shoes nyo kasi pagkabasa medyo madulas siya. At itong tinatahak pala namin ay papunta sa mga crocodiles at masasabi ko talaga dito na hindi sila nagkulang sa crocodile. Pagpasok namin dito ay may nakita na kami agad na crocodile kaya naman nagpakilala na kagad si Jeya. What is your name? Okay, baby Jeya. Let's go! Let's go. Lahat ng sizes ng crocodile makikita nyo dito simula sa maliit hanggang sa pinakamalaki. At may part dito na naloka ako dahil dito sa ilalim ng bridge na yan, merong malaking crocodile. At hindi ko talaga naiwasang isipin na paano kaya kung madulas ako at mahulog ako dyan. At hindi nga kami nahirapang hanapin ang crocodile na to dahil nakipagtitigan siya sa amin at lumapit pa nga. Nakakatuwa siyang tignan pero I don't think na natutuwa siyang makita kami. So umalis na rin kami kagad. Sobrang na-appreciate ko yung setup nitong Avilon Zoo kasi para siyang park. May mga areas dito na pwede kang umupo at magpahinga. At wheelchair and stroller friendly nga pala itong lugar na to. Hindi ka mag-worry na mapapagod si Bagets maglakad kasi pwede mo na lang siyang isa stroller. Pero good luck na lang talaga sa ating nagtutulak. Pero okay lang kasi habang nag-iikot kami, talagang na-appreciate ko yung mga animals dito. Ang healthy nila, ang cute-cute nitong ostrich. Na kung matapang ka, pwedeng-pwede mo talaga siyang lapitan kasi talagang abot kamay mo. Ang ganda ng ginawa ng Avilon dito, talagang close interaction talaga with animals. Yung mga napupuntahan ko kasing mga zoo, mga nakakulong talaga, as in close na close yung cage nila. At ito talaga yung pinaka-aabangan ko dito sa Avilon Zoo, ang makita itong mga lion na to. Ang gaganda ng mga lion na to, makikita mo talaga na well-maintained sila. At saka para ka talagang tumitingin sa staff toy, sobrang kikinis.
At talagang pinaghandaan nila yung pagdating namin dahil isang pamilya silang nandyan sa ilalim ng bato. Ay, ang green na yan is water yan. To separate yung mga lion sa atin. At saka meron din dyang electric fence. At sobrang libang na libang nga ang mga first son sa lion. Ipapakita ko rin sa inyo ang buong view nito kung nasaan yung mga lion. At paglabas naman namin dito, ang bumungad naman sa amin is itong black na leopard. At napagkamalan pa nga ni Jeya na cat. No, Nyaw! the cat. Look Yung pag may dumaan sa harap ng pusang ito. Ayun na, ayun na. Hello, cat! Can you say hi to the cat? Ano ba yan? At tuwang-tuwa nga si Mami Kim nang nakakita ng tiger. At sa sobrang excitement ko nga, ibinuhat ko kagad si Jeya para naman makita din niya yung tiger. I don't. I touch you. Ang gagawin mo, Aji? So, ayun na nga, nakipag-communicate siya sa mga animals. Ni isa sa sinabi ni Jeya, wala talaga ako na gets. At ang next naman namin pupuntahan, ito nga yung isa sa mga favorite ni Jeya. Ala! Oh no, so many bears! Hello, bear! Akala ko si Jeya yung may favorite. Ako pala. Ang ganda talaga dito, hindi puro mga cages talaga yung makikita mo. Up close mo talaga makikita yung mga animals. Gusto pa sana namin magtagal dito kaya lang ang dami pa namin titignan ng mga animals kaya naman nag-proceed na rin kami kagad at sumunod naman dito bumungad sa amin is itong mga unggoy. At hindi ko na nga maisa-isa kung ano nung mga klase nito mga unggoy na to at saka ito hindi ko nga maintindihan kung anong klaseng unggoy to. Ay, kasama pala namin yan. Peace, Tito Jed. At habang papunta nga kami sa next stop namin, si Jeya, ayaw na sa stroller. Ang gusto naman niya magpabuhat. Pahirapan ba naman ang ina? Gusto pa nakabuhat habang nagde-demo ako ng owl. At hindi ko na nga kinaya. Nagpatulong na ako kay Papa JC para siya naman ang magbuhat kay Jeya at napakabigat talaga. Nandito pa lang kami sa meerkat, si Jeya ay nakatingin na dun sa giraffe. Sino ba namang hindi ma-excite makakita ng giraffe? First time ko makakita ng giraffe sa tanan ng buhay ko. Meron nga pala silang dalawang giraffe dito, si Luning at si Barry. Dito talaga sa giraffe kami super duper na enjoy talaga dahil pinakain namin yung giraffe ng carrots. At pagkaakyat nga namin, bumungad sa amin kagad si Barry. Ayan, pwedeng-pwede mo talaga silang hawakan. At hindi na nga kami nagpatumpik-tumpik at bumili na kami kagad ng carrots para kay Barry. 100 pesos nga pala yung pagpapakain sa kanya. At ito talaga ang pinaka-priceless moment. Ang makita mo ang anak mo na tuwang-tuwa. Happy-happy talaga siya. At nag-flying kiss pa nga sa giraffe. At legit pala talagang mahaba ang tongue ng mga giraffe. After ko, si Papa naman ang kasama ni Jeya. At si Jeya naman nakakatawa na uuna pa siyang umanga dun sa giraffe. Kitang-kita mo talaga yung happiness sa kanya, kaya naman mission accomplished kami ni Papa dito na i-celebrate yung birthday niya. Ito palang maliit, yan pala si Luning. Barry! Pero binabardagol ni Barry yung carrots ni Luning. O ayan Barry, napagalitan ka tuloy ni ate. Ngayon, si Ate Bash naman ang magpapakain. Dito na nga pumesto si Ate Bash sa may gilid para naman talagang si Luning ang makakuha ng carrots. Sobrang memorable ng experience namin dito kaya naman bumaba kami dito ng sobra-sobra ang kaligayahan namin. Pagbaba nga namin, kapansin-pansin nga itong school na to, ewan ko kung ano yan. At dito na nga kami susunod sa mga snakes. Sobrang saglit lang kami dito sa mga snakes kasi nakakakilabot dahil baka mamaya may makawala. At dali-dali na rin kami pumunta dito sa mga turtles. Matakas. Turtle! So many turtle! Tawagin mo yung turtle. Come here, turtle. Come here, turtle. At may pagtawag pa nga sa mga turtles. Medyo nagmamadali na nga kami dito kasi nakakaramdam na kami ng gutom at saka parang babagsak na naman yung ulan. At parang nakakatakot pa naman pag inabutan kami ng malakas na ulan dito kasi nga yung pagpunta namin dito lumubog na yung isang tulay. At meron din pala sila dito mga baboy, goats,
At itong eagle, pwede kayong magpa-picture dito for only 100 pesos lang din ata yun. At wala din talagang takot si Jaya maghawak sa mga animals, so enjoy na enjoy din siya pakainin itong mga rabbits. At ito naman, mga kasama ko ang tatapang magpa-picture daw kami sa ahas. Pero hindi ko kinaya yung ginawa ni Jaya. Akala niya siguro dog ito kung himasimasin niya eh. At hindi na talaga namin kinaya ang gutom, kaya naman nagdali-dali na talaga kaming lumabas. Sisiguraduhin ko na babalik kami dito kasi meron pa daw ditong hippopotamus na hindi na namin nakita dahil nga sobra ng pagod at gutom namin. Maglalagay ako ng code sa description para pwede mo ring magamit pagka magbubook ka sa Klook. Sayang din kasi yung discount.